Paglipat kay Congresswoman Gloria Arroyo sa Veterans Memorial Medical Center sa Martes, kasado na si GMA. Baka iligpit daw sa pamamagitan ng paglason, kaya hiling ng abogado ng pamilya tikman muna ng mga taga-Palasyo ang pagkain ni Arroyo. Panalangin para maligtas ang buhay ng Pinoy nasa death row sa China, isasama sa mga misa. Gobyerno may magagawa pa nga ba para iapela ang kaso? Janelle Manan naharap na sa piskalya ngayong linggo. Isinamiting affidavit di raw niya babawiin kahit masaktan pa ang nanay ni Ramjen Revilla. Metro Manila at ilan pang mga lugar sa Luzon binulaga ng malakas na ulan ngayong araw. Ang dahilan, ating aalamin. Sa sports, WBA Junior Middleweight Champion Miguel Cotto, tagumpay na nanakaw si Antonio Margarito sa kanilang laban sa New York. At mga negosyanteng tsikiting bumida sa isang bazaar. Pilipinas, magandang gabi. Ngayong linggo, 4 ng Disyembre 2011. Ang maaksyong balita. Simulan natin ang aksyon sa nakatakdang paglipat kay dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo sa Veterans Memorial Medical Center. Nakalatag na ang seguridad sa ospital habang si CGMA nag-e-empake na raw sakaling hindi pagbigyan ng hiling niyang extension sa St. Luke's. Kasabay nito, ang isang hamon ng abogado ng mga Arroyo sa mga taga-Palasyo. Narito ang report ni Kay Imson. Sa bungad pa lang ng Veterans Memorial Medical Center, kaliwat kanan na ang mga pulis na nagbabantay. Meron ding nakapwestong bomb squad. Maximum security raw ang ipatutupad sa ospital para sa paglipat dito ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Sa Martes nakaschedule ang paglilipat, kaya naman nag-inspeksyon na sa veterans sina PNP Chief Nicanor Bartolome at Quezon City Mayor Herbert Bautista. Maging ang mga Arroyo, pinaghahandaan na raw ito. Ayon kay Attorney Ferdinand Topacio, tuloy-tuloy ang pag-iimpake ng pamilya ng dating Pangulo. Isang maleta na raw ni CGMA ang naihanda ni dating First Gentleman Mike Arroyo. Bukas nakatakdang dinggin ng Pasay RTC Branch 112 ang kanilang mosyon para ma-extend ang pananatili ni Arroyo sa St. Luke's Global City. Whatever happens, I assure you, we will follow the order of the court. Baka masabihan kami ng Supreme Court that you are more powerful than the courts. Ayaw naman natin yan. Pero titiyakin daw nila na mapoprotektahan ang karapatan ng dating Pangulo. Partikular na tinukoy nila ang pagbabawal kay Arroyo na gumamit ng cellphone at internet. Dito muling binanata ni Topacio ang palasyo. Hindi naman po directly involved ang executive branch dito sa prosecution ng electoral sabotage. Ang nagpo-prosecute po roon ay legal department ng COMELEC. So kailan pa naging ahensya ng palasyo ang COMELEC? Dagdag pa ng abogado, hindi dapat tawanan ang nadiskubre nilang Oplan put the little girl to sleep o ang plano para itumba si Arroyo. Ayon daw sa reliable source, posibleng lasunin ng dating Pangulo. At kung talagang gusto raw makatulong ng palasyo, Unless may mag-volunteer from Malacanang na sila mag-food tasting, they're most welcome. sagot naman ni Deputy Presidential Spokesperson Abigail Valte at tupagin na lang ni Topacio ang kaso ng kanyang kliyente. Kay Imson, News 5. Nangangamba ang whistleblower na si June Lozada na baka maunsyami pa ang kasong electoral sabotage laban kay dating Pangulong Gloria Arroyo. Ayon kay Lozada, malaki ang posibilidad na ideklarang unconstitutional ng Korte Suprema ang binuong panel ng DOJ at ng COMELEC para mag-imbestiga sa umano'y dayaan. Karamihan daw kasi sa mga nakaupong mahistrado ngayon ng Korte Suprema, kabilang si Chief Justice Renato Corona, itinilaga mismo ng dating Pangulo. Kaya panawagan sa kanila ni Lozada, mag-inhibit na lang sa kaso. Pinayuhan na rin ni Lozada si Ginang Arroyo na pagnilayan ang kanyang mga nagawa bilang presidente noon ng bansa habang siya ay naka-hospital arrest. Ang hindi raw makuha sa pakiusapan, baka pwedeng daanin sa dasal. Kaya simula ngayong araw, isasama na sa mga misa ang panalangin para mailigtas ang buhay ng Pilipino na nakatakdang bitayin sa China sa Huwebes. Itong report ni Carla Lim.
Laman ng mga misa at panalangin ng simbahang Katolika ang hiling na sana'y maisalba pa ang buhay ng Pinoy na nahatulan ng bitay sa China. Sa Huwebes na isasalang sa lethal injection chamber ang kababayan natin dahil sa pagpupuslit ng 1.5 kilong heroin sa Guangzhou. Pero naniniwala ang simbahan, walang imposible sa dasal. Kung pwede, i-commute lang yung kanyang death penalty, no? Na if it is possible to commute it into life imprisonment. Ayon kay Vice President Jejo Marbinay, malaking tulong ang panalangin, lalo't pinal na ang hatol ng Supreme People's Court ng China. I-execute na lang. Nag-iintay ng baka magkaroon ng commutation o reprieve sa governor o sa presidente, mga ganon. So yun ang ating dinudulog ngayon. Ako naman ay nagpasalamat ng malaman ko. So in fairness to the church, the initiative came from the church. Ang palasyo naman umaasang maidadaan pa sa diplomatic means ang apila. Pero si Maylin Ordinario, duda na may magagawa pa ang gobyerno. Marso ng taong ito, nabitay rin sa China ang kanyang ate Sally, kasabay ang 2 pang Pinoy na si Elizabeth Batain at Ramon Credo dahil din sa droga. Yung kaya nilang gawin para ma-save naman yung buhay ng tao, sana hindi na matulad sa nangyari sa ate ko. Dahil dito muling nanariwa kay Maylin ang pinagdaanan nilang hirap noon. Nung nagkita-kita kami yun nga, iyakan talaga to the max, iyakan. Tapos nagtaka siya, anong ginagawa niyo dito? Bakit mamamatay na ba ako? Talagang wala siyang idea na mamamatay na siya nung araw na yun. So walang sumagot sa amin kung mamamatay na ba siya, ganun. Pagkatas niya pong hatulan, basahan ng hatol, yun nga, nag-wave na lang ko ng goodbye ate. Yun nga, umuo na lang siya. After nun, funeral parlor na yung sunod na pinuntahan namin. Bilang pakikisimpatya, nagtirik ng kandila sa harap ng St. Peter Parish ang grupong Migrante International. Bukas naman, nakatakda ng lumipad patungong China ang mga kamag-anak ng bibitaying Pinoy. Carla Lim, News 5. Wala raw balak si Janelle Manahan na bawiin ang mga pinahayag niya sa kanyang affidavit kahit pa nagpahayag ng sama ng loob ang ina ni Ramjen Revilla. Sa ilang tweets at posts sa Facebook, sinabi ni Manahan na katotohanan lang ang kanyang mga sinabi. Ayon sa affidavit ni Janelle, si Ramjen ang tumayong magulang ng kanyang mga kapatid. Ito'y simula ng magkasakit ang kailang tatay na si Ramon Revilla Sr. at sa schizophrenic condition ng kanilang nanay na si Jeneline. Sabi pa ni Janelle, may mga pagkakataon na nakita niya ang away nila Ramjen at ng mga kapatid na sina Ramona at Gail na umabot daw sa pananakit. Nakatakdang humarap sa piskalya ang dalaga para panumpaan ang kanyang salaysay. Nauwi sa rambulan ang gimmick ng mga college basketball players sa isang bar sa Tomas Morato, Quezon City. Aksidente raw na nasagi ni Rizal Technological University player Bon Romero ang isang miyembro ng Adamson Falcons sa dance floor. Agad naman nagpakawala ng suntok ang Adamson player na si Vince Tinte. Hindi naman nagpapigil si Romero at sumuntok rin, kaya kinuyog siya ng iba pang kasama ni Tinte. Nagkaaregluhan naman ang 2 kampo pagdating sa presinto. Marami ang nagulat ng bumuhos ang malakas na ulan ngayong araw. Ang tanong, may bagyo ba? Ayon sa Pag-asa, wala naman daw sama ng panahon. Pero may umiiral daw ngayon na buntot ng cold front sa buong bansa. Nabuo ito dahil sa pagsasanib ng malamig na hangin galing sa Siberia at mainit na hangin mula sa Pacific Ocean. Patuloy itong magdadala ng mahina hanggang katamtamang pag-ulan sa Pampanga, Bulacan, Rizal, Cavite, Laguna, Batangas, Quezon, Bicol Peninsula, Northern Masbate, Romblon, Iloilo, Zamboanga, pati dito sa Metro Manila. Mas malalakas naman daw ang buhos ng ulan sa Marinduque at sa Bondok Peninsula. Sa Martes pa raw inaasahang gaganda ang lagay ng panahon sa bansa. 3 magkakasunod na lindol ang yumanig sa Luzon kaninang umaga. Unang naramdaman ang magnitude 3.2 na lindol sa Calayan Island sa Cagayan pasado alas 5:40 ng umaga. Bandang alas 6:10 ng sundan ito ng singlakas sa paghinig sa Bolinao, Pangasinan. Makalipas ang 1 oras, isang magnitude 2 na lindol naman ang naramdaman sa May Looc sa Occidental Mindoro. Wala naman nasaktan o nasira sa mga lindol na ito. 8 Pinoy tinatamaan daw ng HIV kada araw. AIDS Awareness Day, ginunita. Mga nakitakbo sa Red Cross Volunteer Run sa Maynila, pumalo sa 400,000. At sa aksyon abroad, 2 higanteng panda sa China inilipad sa Scotland para magparami.